Tayo ay magpatuloy sa ating pangaral ng salita ng Panginoong Diyos. Last week, kung naaalala nyo, ano yung ating topic? Consuming fire. That is yung isa sa mga description sa ating Panginoong Diyos. Ang consuming fire, ito ay kapahamakan para sa mga walang pananampalataya sa Diyos at mga hindi nagsisisi sa kasalanan at walang pananampalataya kay Kristo. Pero sa atin na merong pananampalataya, ito po ay blessing. Paano? Because yung consuming fire of God will purify us, sanctify us, hanggang tayo ay maging Christ-like. Napakahalaga po niyan. Hanggang sa ating pananampalataya ay tumatag, kaya na sinasabi sa sa 1 Peter. Ngayon, meron naman din yung tinatawag na di ba meron pamatay sunog. Ang galing ng Panginoong Diyos, pagka yung dinescribe mo siya, nasa kanya na lahat eh. Hindi lang mo siya consuming fire, ano lang siya, ano rin siya. Tingnan natin sa slide. Yan. 1, 2, 3, go. Living water, tubig na buhay. Living water. Ito po yung ating topic. Kasi di ba kung merong fire, meron ding water. But anyway, tingnan natin kung ano ho yung blessing na ito. Bakit ito tinawag na living water si God? Specifically, si Lord Jesus Christ, nung sinabi niya, mamaya babasahin natin, ano ho ba yung pag sinabi nating living water? I invite everyone to stand up to have a word of prayer. Lord God, in the name of Jesus, we ask you to guide us and teach us. Holy Spirit, gabayan niyo po kami, Panginoong Diyos, sa pag-aaral ng iyong salita, Panginoon. Alam na, natutunan namin yung you are God, consuming fire, but at the same time, you are the living water. We pray, Panginoong Diyos, that we will drink this living water as we absorb, as we learn, Panginoong Diyos, ng iyong salita. Pagpalain niyo po kami sa pag-aaral ng iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon, ano ho ba ang ibig sabihin pag sinabi nating living water? At paano siya nagiging pagpapala? Magbibigay lang ho tayo ng dalawa. Bakit ito napakahalaga? Bakit ito tinawag na living water? Ni Jesus ang kanyang sarili. Ibig sabihin, ang ating Panginoong Diyos, He's the living water. At bakit kailangan natin? Bakit? Number 1, 1, 2, 3, go. Cleansing water. Yes, cleansing water. Tubig na naglilinis. Napakahalaga po yan. Amuyin mo yung katabi mo kung siya ba ay nalinis ng tubig kaninang umaga. O baka nag-deodorant lang. Naalala ko dati, sobrang late na ako sa GFA. Walang tubig. Nasa ano kami, MY San. Isang tabo ho, nakaligo na ako. Nagbasa lang ako ng buhok. Tsaka kasi late na ako, papasok na ako di ba? Para kunwari, ligo. So, siguro sa kayo nakaranas na rin ganun, na nagbasa lang ng buhok para magmukhang bagong ligo. Pero pagdating ng opisina, laligo. So napakahalaga ho pag tayo ay merong tubig. Isa sa sabi nila, mawalan ka na ng kuryente. Wag lang ng tubig. 'Di ba? Kasi napakahirap. Lalong-lalo na kung meron kayong bata sa bahay. Lalong-lalo na kung summer. 'Di ba? Minsan hindi sapat yung electric fan kung wala naman tayong lahat aircon. Pero yung tubig, 'di ba, yung napakahalaga ho. Paano nagiging cleansing ang water? Paano siya nagiging panlinis? Siyempre, unang-una, panligo. Ayan, sa makikita natin sa picture. Yung meron ba dito ganyan maligo? Di ba? Yung nasa batya pa. Sino dito? Mga, naliligo pa sa batya. Mga kabataan, wala ba? O baka may mga shower. Di ba? So, napakahalaga po niya kasi pag hindi ho tayo naliligo, magiging kapitin tayo ng sakit. Yan, okay, lalo-lalo na yung mga sakit sa balat, 'di ba? Napakaraming lalo magsa-summer pag ikaw natuyuan ka ng pawis, 'di ba? So madumi, naglaro ka ng basketball tapos tinulog mo. Kailangan maliligo tayo. Pero pahinga muna. Tapos pangalawa, paano nakakapaglinis ng tubig sa pamamagitan ng pag-inom? So nakakalinis po siya. So yung mga organs natin. Pero ito po, kailangan wala kang sakit. Halimbawa, yung sakit sa kidney. Kasi may mga sakit sa katawan na hindi ka pwedeng uminom ng maraming tubig. Pero kung healthy ka naman, napakahalaga ho na tayo ay umiinom ng tubig. Para ho tayo hindi lagi masakit ang ulo natin. Para yung, alam nyo, meron process of elimination or detoxification ng ating katawan. Unang-una ho pagdumi. Ano yung ibig sabihin nun? Yung nilalabas yung mga lason sa katawan natin. Una po yung pagdumi. Pag tayo po ay hindi umiinom ng tamang amount of water,
titigas ho yan. Kaya ho kung matigas, baka kulang ka sa tubig. Pangalawa ho, yung pag-ihi. Napakahalaga ho yan. So, paano ka iihi? Kailangan nung uminom ng tubig. Lalong-lalo na kung nagtitake ko kayo ng vitamins. Para ho yung kidney natin, yung liver natin, ay maging healthy. Kailangan ma-wash out agad yung mga dumi. Pangatlo po, sa pamamagitan ng pagpapapawis. Yun. Lahat ho yan, may kinalaman ho sa tubig. Kasi ang katawan natin, nagpa-function siya. Mamaya mas maiintindihan pa natin. Nagpa-function siya ng maayos sa tubig. At dito talaga, maiintindihan natin bakit si God, si Lord Jesus Christ, kinumpara niya yung sarili niya, tinawag niya yung sarili niya, I am the living water. So, dito pa lang sa physical na illustration sa ating pangangailangan. So, ngayon, ano yung spiritual meaning nito? Bakit to? Ito po yung sabi. We were cleansed from the filthiness of sin. Nilinis tayo mula sa karumihan ng kasalanan. Yun po, kung yung physical na tubig, nililinis yung ating panlabas at pangloob na katawan, yung spiritual na tubig, yung living water, ang nililinis ho nito, yung ating kaluluwa ng punong-puno ng kasalanan. At yun po ang dahilan, bakit napakahalaga na sinabi ni Lord Jesus Christ, diba? Drink from this, the living water. Kasi yung ating kaluluwa, napakarumi po. Even wala ho sa atin dito makakapagmalaki, perfecto, malinis ako, hindi ko kailangan, mabait naman ako. Kahit anong bait mo, nakakagawa ka pa rin ng kasalanan, naiipon-ipon yan. Kagaya nung kahapon, napilitan akong mag-carwash eh. Kasi sementado na yung yung dumi. Kasi di ba, nagko-construction. Tapos pagdating ng madaling araw, mahamog, tapos naninigas na yung semento doon sa ibabaw, makapag-carwash nga. So, ganun din ho, pag pinabayaan natin na iipon, hindi ho tayo malilinis ng ating kabaitan, hindi ho tayo malilinis ng ating kabutihan, kasi gumagawa ka pa rin ng kasalanan eh. So, malilinis ho tayo sa pamamagitan ng living water, which is the Lord Jesus Christ. At ito po yung naranasan natin. Pero ang paglilinis, continuous po yan. Continuous. Kaya that's why every day, sinisikap natin magkaroon ng fellowship sa Kanya. So mababasa natin dito sa 1 Corinthians 6:11, ganyan ang ilan sa inyo noon. Subalit, nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan. But you were washed. Yun yung sabi sa English. Nilinis na kayo. Ginawa na kayong banal ng Diyos, pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa pamamagitan ng Espiritu ng ating Diyos. Napakalinaw ho sinabi. Hindi tayo malilinis sa pamamagitan ng ating mabuting gawa. Sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, sa kanyang pangalan, at sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Dalawang bagay makikita natin dito. Paano tayo nilinis? Una ho, ginawang banal. Ang banal ho ay mga mayroong pananampalataya kay Kristo. Hindi ho tayo perfecto, but according to the Bible, ang tawag po sa atin is saints. Sa Tagalog, santo. Saints, binanal ng Diyos. Parang big word siya. Pero kung titignan natin, ang Biblia, yun po talaga ang description ng pagiging saints. Everyone who has the faith in the Lord Jesus Christ. Kaya yung katabi mo, imperfect yan, pag yan dahil kay Kristo, binanal siya ng Diyos. Yan, tatapikin mo yung katabi mo, yan. San Jomer, Wala namang ganun. Di bagay eh. Okay. Pangalawa, yung pinawalang sala. Yun, di ba, yung sinabi doon, pinawalang sala. Tayo ay pinawalang sala. Napakagaling ho ng Panginoong Diyos. Nilinis yung kasalanan mo, tapos continuous siya. Yung pinawalang sala, ito yung buhay mo dati. Diba? Binura na siya, pero continuous. Yung sanctification na tinatawag. Kaya meron tayong dapat continuous po yung paghingi natin ng paglilinis mula sa Diyos. Sabi ho dito sa Hebrews chapter 10 verse 22, kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat, may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi, sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. So, dahil tayo ay nilinis na ng Panginoong Diyos sa pamamagitan ni Jesus, tayo ay ine-encourage. Sinasabihan tayo, inuutusan, actually, utos ito. Lumapit tayo sa Diyos. Lumapit tayong may malinis na budhi, sapagkat nilinis na, diba, na yung ating puso, ang ating kaluluwa, nilinis na ng, kaya napakahalagahong lumapit tayo ng may malinis na budhi sa Diyos, dahil siya ay banal at maluwalhating Diyos.
Kasi 'di ba, even before, ito naging dahilan na natin. Ewan ko kung meron na dahilan ito sa atin. Ayaw nating magsimba kasi ito nung dati, ito yung laging biru-biruan namin. Masusunog kami sa simbahan. Sino nakapagsabi na ng ganon? Oh, masusunog lang kami diyan. Kung titignan natin yung theology, pwedeng totoo. Pwedeng totoo. Tingnan natin basahin natin sa Exodus chapter 33 verse 20. Ngunit hindi mo maaring makita ang aking mukha sapagkat tiyak na mamamatay ang sino mang makakita niyon. Kausap po nito ng Diyos si Moises. 'Di ba nagre-request, Lord, gusto kitang makita. Pero sabi ni God, hindi mo pwedeng makita ang mukha ko. Bakit? Because He is a holy, righteous God, perfect. At sino mang makakita sa Kanya, mamamatay. Kaya nga, nung si Jesus Christ namatay siya para sa atin at nagkaroon ka ng pananampalataya, ano yung sinabi ni Jesus Christ? I am the way. Yun po ang dahilan bakit meron si Jesus. Siya yung ating mediator. Kasi kung ikaw lang, hindi ka makakalapit sa Diyos. Kasi marumi tayo. At yun po yung paliwanag doon. At dahil tayo ay meron tayong pananampalataya kay Jesus, nilinis na tayo sa pamamagitan ni Jesus, ang tingin sa atin ng Diyos ay banal. Naiintindihan natin? Kaya wag ho tayong mahihiyang manalangin, sumamba sa ating Panginoong Diyos. Kahit ikaw, yung sa tingin mo, ang bigat-bigat ng pakiramdam mo, pumunta ka ngayong araw na ito na meron kang mabigat na kasalanan. Ano ang sinabi sa 1 John chapter 1 verse 9? Confess our sins. And He will forgive us and cleanse us from all unrighteousness. At sinabi pa sa susunod, sa chapter 2 verse 1, sinulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Pero kung magkasala kayo, we have an advocate. Meron tayong tagapamagitan. Jesus Christ, the righteous. Ano pang dahilan para mahihiya tayo? Lumapit. We have the living water, the Lord Jesus Christ. Di ba, maalala natin sa Judges chapter 13 verse 22, kung nabasa nyo, di ba yung kay, kung nagkakamali, si Samson, yung magulang niya, di ba, nakausap nila yung anghel ng Diyos, ang sabi ng babae, naku, nakita natin ng Diyos, mamamatay yata tayo. Sabi nung asawa, tinanggap nga yung offering natin So hindi tayo mamamatay. Meron sila mismo naiintindihan nila, banal ang Diyos, sino mang makakita sa Kanya, mamamatay. But praise God, we have the living water in our lives. We can draw near to God na hindi tayo mamamatay, na hindi tayo ma-judge. Romans 8:33-34. Kasi si Jesus Christ namatay na siya para sa atin. Siya yung namamagitan para sa atin ngayon. Ito po yung magandang bagay. Paano ho tayo matatanggap yung paglilinis na iyon ng Panginoong Diyos? Ito po yung sinabi sa Ezekiel 36:25. Babasahin po natin sa English kasi mas malinaw ho yung larawan kumpara sa Tagalog. Pwede nyo na pong buksan yung Bible nyo para makumpara nyo. Pero dito kasi may malinaw na picture. Then I will sprinkle clean water on you. Dito nga, sprinkle lang, di ba? Pero gumamit pa rin ng tubig. And you will be clean. I will cleanse you from all your filthiness and from all your idols. Lilinisin ko kayo sa inyong karumihan, sa lahat ng mga pagsamba nyo sa Diyos-Diyosan. Kausap niyo yung mga Israelita dito na sumamba sa Diyos-Diyosan, namuhay ng ito, alam nyo, para mas magkaroon tayo yung pagkakaintindi dito, no? During this Old Testament times, hindi lamang basta sumamba sila sa rebulto dito. Take note, yung mga sinasambahan nila mga rebulto dito, ino-offer nila yung mga anak nila, pinapatay nila. Ayun po ay natutunan nila sa mga Diyos-Diyosan sa Canaanites. Kaya sa Kanaan, ang utos ng Diyos, patayin lahat ng tao doon. Parang ang lupit, ano? Pero parusa sa kanila yun dahil sumasamba sila, papatayin nila yung anak. Para lang magkaroon tayo ng mas malinaw na pagkaunawa. Kaya pala ang bagsik ng utos ng Diyos. At dahil hindi nila sinunod ang utos ng Diyos na lipulin yung mga taga-Kanaan, sila ay nahawaan sila. Mababasa natin sa Joshua chapter 1 verse 2 hanggang chapter 3, di ba? Nahawaan sila. Sila ngayon, sumasamba na rin sa Diyos-Diyosan, ino-offer na rin nila yung anak nila. Di ba? Even si Jephthah, yung sinabi niya, di ba, na i-offer niya yung sino mang unang sumalubong sa kanya. Yun po ay controversial na bagay pero ibang topic pa yon. Pero saan niya natutunan yung influence na yon? Yung sa mga Canaanites. So ngayon, ganun ho katindi yung kasalanan nila. Wala ho sa katiting sa atin dito. Meron ba dito ino-offer yung
mga mahal natin sa buhay, wala naman, di ba? Napakatindi ho ng kasalanan ng ginawa. Pero sabi, sige, lilinisin ko kayo. Paano ho? Sabi ho dito sa verse 26, moreover, I will give you a new heart and put a new spirit within you. I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh. Sabi dito, bibigyan kita ng bagong espiritu. Ano yung espiritu na yon? Sabi dito sa verse 27, I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes, and you will be careful to observe my ordinances. Ano yung sinabing I will put my spirit within you? Nananahan sa atin ang banal na espiritu. Kaya saan ka man magpunta, kasama mo ang Diyos. Nananahan siya sa iyo. Napakaganda po niyan. Makakaramdam tayo ng takot. Yung parang natutokso tayong gumawa ng kasalanan, merong conviction. Nagko-convict sa atin, huwag mong gagawin yun. That's the Holy Spirit. Tinatamad kang bumangon. Ay, ang pangit ng church ngayon, maalikabok, hindi mo na ako sisimba, tapos sasabihin ng Holy Spirit sa'yo, bumangon ka. Ay, mako-convict ka ngayon, di ba? Higit pa po yun sa konsensya, conviction. Tingnan na ho natin dito yung illustration, yung sa tubig. Hihingi ako ng sorry, paulit-ulit na lang ako. Pero ano po yung hamon dito? Paulit-ulit tayo na lumapit sa living water. Kaya nga sabi dito, kailangan palagi ang pagbabad sa presensya ng Diyos ay nagre-resulta sa pagiging kawangis niya. Ang sikreto ho ng pagbabago, transformation, lumapit ka sa Diyos. Huwag mong hintayin na magbago ka. Kung babaguhin mo yung sarili mo sa pamamagitan ng sarili mong lakas, mahirap ho yan. Lalapit ka sa living water. Lord, buhusan mo ko, linisin mo ko every day, hanggang yung kasalanan na yan na pumipeste sa'yo. Magtataka ka, ay nawala na yung pagmumura, ay nawala na yung bisyo, ay nawala na yung panonood ko ng pornography, ay nawala na. Lumapit ka lang sa Diyos. Kasi pag lumayo ka, nawawalan ka ng kapangyarihan. Pag lumayo ka, nawawalan ka ng conviction. It is the Holy Spirit, the living water, will help you na linisin ka. Kaya ho, bababad tayo sa kanyang salita. Di ba nasa kanta? Babad sa presensya mo. Babad sa iyong salita. Bababad tayo sa pagsamba. Yung kanta na yon, hindi lamang ho yan lyrics para kantahin. Yung kanta na yan, declaration yan ng sarili mo. Kaya mo kinakanta yan kasi yun ang gagawin mo. Kayon, ito ang hamon sa atin. Kung ikaw sa palagay mo, kabilang ka doon sa paulit-ulit na lang, cycle of sin. Huwag tayong magsawa, paulit-ulit din tayong lumapit sa Panginoong Diyos. Sa story ng Judges, ganun cycle of sin, paulit-ulit. Pero paulit-ulit, nagpapadala ang Diyos ng tagapagligtas. Bumabad ho tayo sa presensya ng Diyos, sa living water. Ephesians chapter 5, 25-26. Ihahandog niya ang kanyang buhay, si Jesus po, para sa iglesia, upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas sa tubig
at sa salita. Mga kapamuso, this is the challenge for us. Yung application. Every day, magpalinis ho tayo sa living water. Huwag mong titignan yung karumihan mo. Huwag kang mag-focus doon. Tignan mo yung purpose ng Diyos sa buhay mo. Yung paglilinis na ginagawa niya sa'yo. Dahil kami ho dito na mga matatanda na sa pananampalataya, ito yung experience na namin. Paulit-ulit ho kaming nagkakasala, paulit-ulit kaming bumabagsak. Pero knowing the truth of the Word of God, namatay si Kristo para sa kasalanan natin, may dahilan pa ba tayo para tumalikod? Babangon tayo sa tulong niya. Babaguhin niya tayo sa tulong niya sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nananahan sa atin. Ito po, ang purpose o bakit tayo nagdi-devotion every day. Isa sa mga prayer natin, di ba? Lord, linisin niyo po ako. Lumapit lang ho tayo sa Panginoong Diyos every day. Yun po ang hamon dito. Okay? The living water is also cleansing water. Nililinis niya tayo. Pangalawa, last na. 1, 2, 3, go. Life-giving water. Yes, life-giving water. Ito po ay napakatotoo din kung titignan natin sa siyensya. Kasi pag tayo ay umiinom ng good amount of water, it promotes good health. Yan. Sino dito laging umiinom ng tubig? Yan. Yan. Yung mga hindi yung masyadong umiinom, papansin niyo laging masakit ang ulo. Lalong-lalo pag puyat. Napakahalaga kasi pagka puyat ka, nade-dehydrate ka o kaya mahilig ka sa kape. Yan, mga coffee is life. Uminom kayo ng mga mahilig sa soft drinks. So kailangan natin ng water kasi again, sinabi natin kanina paano siya nagpo-promote ng good health, cleansing ng ating loob ng katawan. Lalong-lalo pag tumatanda na tayo kasi humihina na yung katawan natin eh. So yung digestion, nakakatulong siya sa blood circulation kasi pag nade-dehydrate tayo, lumalapot yung dugo natin. So ngayon, dahil lumalapot yan, kaya yun po ang dahilan, sumasakit yung ulo natin pag nagja-jogging minsan, hinihingal tayo. 'Di ba? Kasi tandaan natin ano meron sa tubig? H2O, hydrogen, tama ba ako? Hydrogen oxide, 'di ba? Oxygen. Pag umiinom ka ng tubig, nakakatulong siya para mag-flow yung oxygen sa katawan natin, H2O. So, pag tayo kulang sa tubig, nade-dehydrate tayo. At ito pa napakaganda. Pag tayo ay umiinom ng tubig, nagbo-boost siya ng ating immune system. Inom tayo ng vitamin C para hindi magkasakit. Hindi ka naman umiinom ng tubig. Alam nyo ba na nakakatulong yan, ang tubig, para yung vitamin C gumana? Useless po pag hindi tayo iinom ng tubig. Tapos umiinom ka ng vitamin C, tapos samahan mo pa ng araw. So para mas maintindihan natin, tingnan natin dito yung video. Ang galing ko. Neutrophils are white blood cells that hunt and kill bacteria. In this spread, a neutrophil is seen in the midst of red blood cells. Staphylococcus aureus bacteria have been added. The small clump of bacteria release a chemoattractant that is sensed by the neutrophil. The neutrophil becomes polarized and starts chasing the bacteria. The bacteria, bounced around by thermal energy, move in a random path, seeming to avoid their predator. Eventually, the neutrophil catches up with the bacteria and engulfs them by phagocytosis. Thermal energy, move in a random path, seeming to avoid their predator. Eventually, the neutrophil catches up with the bacteria and engulfs them by phagocytosis. The neutrophil is seen in the midst of red blood cells. Yan ho yung nangyayari sa loob ng katawan natin, hindi natin nakikita. Meron tayong white blood cells, di ba? Yung pumapatay, lumalaban sa mga bacteria, viruses. So ngayon, pag merong foreign dyan, foreign cells, hahabulin nila yung lymphocytes and yung phagocytes. Kung di ako nagkakamali, phagocytes yata yun. Hindi ko kilala eh. So yung mga nurse siguro alam nila yan. So ganun yung nangyayari. Kaya pagka hindi tayo nagiging sakitin. Kaya nga pag yung matanda nila, pag tumatanda na tayo, mas dumadami yung, mas nagiging kapitin na ng sakit. Kasi ano yan eh, humihina na rin sila. Kaya nga yung tubig nakakatulong kasi mas mabilis silang gagana, mas mabilis silang makakahabol. Uy, wanted yun, nabulin natin. Ganun, nag-uusap sila. So, ito po'y napakatinding patunay ho na merong Diyos.
Diba? Na hindi ho tsamba-tsamba lang yung katawan natin na inimbento na lang o dahil sumabog, nabuo yung tao. Hindi. Ano po yung point natin dito? Mas hahaba ang buhay ng mga tao na umiinom ng good amount of water. Kasi pag umiinom ka ng good amount of water, naturally, nakakapag-alkalinize siya ng katawan. Yan. Hindi mo kailangan uminom ng alkaline water kung wala kayong alkaline water sa bahay. Pwede na yung mineral water, wag lang yung criminal water. 'Di ba? O kaya yung minsan kasi 'di ba, dati kasi nung unang panahon umiinom kami sa nawase. Ngayon kasi lasang lasang lupa na eh. O kaya minsan funeral water, amoy 'di ba? Amoy sabi nila. So ngayon, tingnan natin. Sinabi ni Lord Jesus Christ sa John chapter 4, sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa Kanya at bibigyan Kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Life-giving water, tubig na nagbibigay buhay. Kausap po dito ni Jesus Christ, yung Samaritana, di ba? Yung nasa well sila. Yung nag-iigib yung Samaritana kasi nahihiya siya, nag-iigib siya ng tanghali para hindi siya ma-judge ng mga tao sa paligid niya. Tanghali, pero dumating si Jesus Christ, wala yung mga apostol, so nag-usap sila. Nasa well sila, balon ni Abraham na tinatawag nila. So ngayon, ito na yung sinabi ni Jesus Christ. Tapos sabi pa dito sa verse 13, ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Yung tinutukoy nila, yung balon. Nandoon sila sa balon. Sige, uminom ka dyan, mauuhaw ka pa rin. Pero sinabi ni Jesus Christ sa verse 14, ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Yung living water na nasa atin, which the Lord Jesus Christ, hindi lamang siya naglilinis sa atin. Nagbibigay din siya ng buhay na walang hanggan. Kaya napakahalaga na kaya tayo nangangaral tayo lagi ng salita ng Panginoong Diyos. Yung every Friday, yung meron TGIF, they disciple yung mga estudyante, nag-evangelize sila ng mga estudyante. Kasi alam natin, naiintindihan natin, kailangan nila ng buhay na walang hanggan. Kung ang tubig na iniinom natin, nakakapagpahaba siya ng buhay. 'Di ba sabi nila, ilang araw daw para bago ka mamatay pag hindi ka umiinom ng tubig. Sabi nila 3 days. Tama ba? 3 days. Pero tatagal ka ng mga at least 7 days or mahigit pa kahit walang pagkain, basta may tubig. Mas mahaba ang buhay mo. Tsaka napakahirap, di ba? Pupunta ka sa piyesta, tapos walang tubig. Meron kami kinakainan walang tubig Kailangan pa namin bumili ng tubig sa But anyway, ngayon din naman, yung life-giving water na bigay ng ating Panginoong Hesus, siya yung nagbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Sabi ho dito sa John chapter 7, verses 37 to 39, sa kauli-hulian at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at nagsalita ng malakas. Kayong mga nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Meron hong invitation si Lord Jesus Christ. Yung pakiramdam mo parang tuyot na tuyot ang buhay mo. O kahit Kristiyano ka na, feeling mo tuyot na tuyot ang buhay mo. Parang ang dry-dry ng spiritual life ko. Ang sikreto ho nito, lumapit tayo sa ating Panginoong Hesus. Because He is the living water. Sabi dito, ang sumampalataya sa akin, ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa kanyang puso ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Paano ho natin matatanggap yung tubig na nagbibigay buhay? Ano yung kailangan gawin? Ano sabi dito? Kailangang sumampalataya. Pananampalataya. Kailangan natin sumampalataya kay Lord Jesus Christ. At ito po, applicable po ito until now sa ating lahat. Kailangan natin sumampalataya sa Kanya. 39. Ang tinutukoy niya ay ang espiritong tatanggapin ng mga sumasampalataya sa Kanya, sapagkat hindi pa naipagkakaloob noon ng espiritu dahil si Jesus ay hindi pa niluwalhati. Ito po'y tugmang-tugma dun din sa sinabi sa Ezekiel na binasa natin. I will put a new spirit within you, di ba? I will put my spirit within you, sinabi ng Diyos. Ano yun? Yung banal na espiritu.
So kailangan ho nating sumampalataya sa Kanya. And sabi pa sa Revelations chapter 21 verse 6, sinabi rin niya sa akin, naganap na ako, ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sino mang nauuhaw ay bibigyan ko ng tubig na walang bayad mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ang ganda ho ng sinabi ng praise leader kanina eh. I am the Alpha and the Omega. Ano yung ibig sabihin nun? Unang-una po, hindi ho natin pwedeng ikahon ng Diyos. Ano yung ibig sabihin ng hindi natin pwedeng ikahon? Wala ho siyang katapusan. Wala siyang simula, wala siyang wakas. Hindi siya bounded by time. Eternal God. And then sinabi, nagbibigay buhay, walang bayad. Wala hong bayad ito. Kaya ho merong invitation sa atin. Isaiah 55 verse 1. Come, all who are thirsty, come to the waters, and you who have no money, come, buy, and eat. This is the invitation of the Lord Jesus Christ sa atin. Lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos sapagkat libre po ang tubig na ito. Ngayon, bilang application, ano yung kailangan nating gawin? What should I do? Basahin natin. 1, 2, 3, go! Bumabad sa presensya ng Diyos palagi. Yun, keyword yun, di ba? Bumabad palagi. Bumabad palagi. Napakahalaga po niyan. Kung nais mong maranasan yung paglilinis ng Diyos, yung pagbabago ng Diyos sa buhay mo, bumabad tayo sa presensya ng Diyos. Ang ganda nung kanta kanina, di ba? Yung araw-araw. Anong sabi doon sa lyrics, yung una? Oo. Di ko alam yun eh. Ano yung kasunod doon? Araw-araw. Di ba yung nagbibigay ng kasiyahan, kagalakan. Di ba yung sinabi doon? Kaya siguro malulungkutin tayo eh. We do not drink from the living water. Kailangan natin ng kapayapaan. Last, but not the least. Number 2, 1, 2, 3, go. Kailangan ho nating uminom ng tubig na nagbibigay buhay araw-araw. Paano ho natin gagawin yon? Word of God, Bible. Tumayo ho tayong lahat at awitin ho natin yung isang kanta na kinumpuso ni Pastor John. Na Water of Life. Napakaganda ho nitong kanta na ito. Sino nakakaalam nito? Hello, sound check, hello. Si Lord Jesus Christ, siya yung water of life. Hello, sound check. Again, ang purpose ho ng paglapit natin sa Panginoong Diyos, if you are desiring, kung ikaw ito yung klaseng Kristiyano, na araw-araw nananalangin ka, Lord, gusto ko pong mabuhay para sa'yo. Lord, baguhin niyo po ako. Ang hamon ho sa atin, bumabad tayo sa presensya ng Diyos. Ang hamon ho sa atin, uminom tayo ng tubig na nagbibigay buhay.